Taong 1851, sa isang liblib na nayon sa France, naramdaman ang bagsik ng kudeta ni Louis Napoleon. Tumanggi siyang bumaba sa pwesto at puwersahang ginawang authoritarian empire ang republika. Dahil dito, inaresto ang mga matatandang lalaki sa nayon na kilalang taga-suporta ng republika at binansagang mga rebelde. Puwersahang kinaladkad ng mga sundalo ang mga lalaki mula sa kanilang mga tahanan habang nagsusumamo ang mga pamilya nila. Sa gitna ng gulo, isang lalaki ang sumigaw para sa demokrasya at kinutya ang diktador. Isang putok ng baril ang tumapos sa kanya. Nang lapitan ng mga babae, natuklas ang asawa pala ito ni Rose. Umagulgol si Rose, yakap ang bangkay ng asawa habang naglalakad palayo ang mga sundalo na para bang walang nangyari. Simula noon, nilinis ang nayon ng lahat ng lalaking nasa 8 gulang. Walang nakakaalam kung sila ay lilitisin, ipapatapon, o papatayin. Naiwang lugmok ang mga babae at bata, na nagtipon ng gabing iyon sa gitna ng matinding kaba. Sa pagtanto nilang upang mabuhay, kailangan nilang magkaisa bilang isang pamilya at kalimutan ang pagkakanya-kanya. Lumapit si Violeta sa rasyon at hinanap si Rose. Sinabi ng tagapamahagi na malamang ay nasa silid pa rin ito. Bitbit ang pagkain, pinuntahan ni Violeta si Rose na nakahiga lang at lunod sa pighati. Marahang niyakap siya ni Violeta para pagaanin ang kanyang nararamdaman. Pagkalipas ng ilang araw, humingi ng payo si Violeta sa isang matandang babae. Namin niyang binabagabag siya ng panaginip tungkol sa isang anino ng lalaki na tila mandaragit. Nang tanungin siya ng matanda kung pinagtaksilan niya ang kanyang fiancé ay tinanggi ito ni Violeta. Aniya, simula nang maaresto ang kanyang fiancé, naging manhid na siya at nawalan ng sigla sa buhay. Hindi nagbigay ng malinaw na sagot ang matanda, sa halip, pinayuhan lang niya si Violeta na obserbahan ang kahulugan nito sa mga susunod na araw. Dahil wala ng mga lalaki, lahat ng mabigat na gawain ay pasan na ng mga kababaihan, mula sa pagsasaka hanggang sa pagpapastol. Isang araw, bumasag sa katahimikan ng isang putok ng baril sa malayo. Bagaman hindi ito direktang banta sa nayon, muling dinalaw ng trauma si Rose, nanigas siya at nanginig sa matinding takot. Matapos ang maghapong pagkakayod sa bukid, nagtipon ng mga babae sa kulungan ng mga tupa, ngunit laking gulat nila nang dumating ang ina ni Rose na natataranta dahil nawawala ang kanyang anak. Hinanap ni Violeta si Rose at natagpuan itong sinusunog ang kanyang wedding dress sa gitna ng damuhan. Para kay Rose, hindi na ito simbolo ng pag-asa kundi alaala ng trahedya. Tahimik na tumabi at niyakap siya ni Violeta. Kinabukasan, habang naglalaba ang mga kababaihan, nabanggit ng ina ni Rose na mahinahon na ang anak. Malamig na sumagot ang matandang si Mary Ann na makakalimot din si Rose sa loob ng 3 araw. Ngunit agad itong sinalungat ni Violeta. Walang sino mang makakahanap ng katahimikan hanggat hindi nila nalalaman ang sinapit ng kanilang mga kabiyak. Dahil ayaw na lang maghintay, lumabas ng nayon si Violeta para maghanap ng balita tungkol sa mga bilanggo. Ngunit nahinto ang kanyang paglalakad nang makita ang mga sundalong nagbabantay sa tulay, wala siyang nagawa kundi bumalik. Sa daan pauwi, dumaan siya sa tahimik na bahay. Nang walang sumasagot, sinilip niya ang gilid at laking gulat niya sa nakita. Patay na si Madame Malo matapos nitong wakasan ang sariling buhay. Dala ng sindak, kumaripas ng takbo si Violeta pabalik sa nayon upang ibalita ang sinapit ni Madame Malo, isang dagok na lalong nagpabagsak sa moral ng mga kababaihan. Sa paglipas ng panahon, napilitan silang anihin ang trigo bago pa masayang ang mga butil. Isang umaga, nagising si Violeta sa isang mapait na katotohanan, nananatiling fertile ang kanyang katawan, isang masakit na paalala ng buhay sa gitna ng mundong gumuho na. Nagtipon ang lahat para sa anihan sa ilalim ng nakatirik na araw. Dito nila napagtanto ang bigat ng sakripisyong pinasan ng mga lalaki noon, ang mga trigo na dati ay tila magic na lumilitaw, ngayon ay bunga na ng kanilang sariling hirap. Matapos ang trabaho, dinala nila ang mga bata sa ilog upang maglaro. Habang nagtatampisaw ang mga bata, tahimik namang nagmamasid ang mga dalaga na may kumukulong kalooban. Para sa mga ina, ang kanilang mga anak ang dahilan upang magtiis, ngunit para sa mga hindi pa kasal, ang kinabukasan ay tila isang saradong pinto, takot na mabulok sa buhay na walang pag-ibig o katuwang. Isang tahimik na gabi, biglang umalingaw-ngaw ang kampana ng nayon. Isang inang nawawalan ng pag-asa ang nagpapatunog nito, sumisigaw ito upang ilabas ang kanyang mga kabiguan. Agad siyang pinuntahan at niyakap ng ibang mga babae upang bumalik sa kanyang katinoan. Kinabukasan, muling binalot ng takot ang mga dalaga sa bukid.
Tinanong ng isa kung paano na sila kung wala ng lalaking dadaan sa kanilang nayon. Sa kabila nito, tumanggi sina Violeta at Rose na umalis, lalo na si Rose, na hindi kayang iwan ang himlayan ng kanyang asawa. Isang usapang dala ng desperasyon ang umusbong. Kung may maliligaw na lalaki sa nayon nila ay kailangan nilang i-share ito sa lahat. Bagaman may tumanggi at tinawag itong immoral, marami ang tumawa, hindi dahil sa tuwa kundi dahil sa tindi ng pangangailangan. Naputol ang usapan ng utusan silang bumalik sa anihan. Sa loob ng kamalig, nangangamba ang mga matatandang babae, natatakot silang lisanin ng mga dalaga ang nayon para sa ibang buhay. Sa gabi, mag-isang nakahiga si Violeta, pilit pinapakalma ang sarili sa gitna ng matinding pangungulila. Kinabukasan, habang nasa kulungan ng tupa, ikinwento ni Violeta sa kanyang kapatid ang kanilang ama na naniwalang dapat matutong magbasa ang mga babae. Dahil dito, siya lang ang marunong magsulat at magbasa sa nayon. Sa isang pagkakataon, inamin ni Rose kay Violeta ang pagnanais na may maligaw na lalaki, hindi upang palitan ng asawa, kundi dahil kulang na sa dilig ang mga kababaihan nila. Nang bumuhos ang malakas na ulan, napansin ni Violeta na tumutulo ang imbakan ng trigo. Agad niyang tinawag ang ibang mga babae upang tulungan siyang tapalan ang mga butas sa bubong. Bagaman walang karanasan, matagumpay nilang naisalba ang ani. Nasalamatan ng lahat si Violeta sa kanyang inisyatiba dahil naligtas ang nayon mula sa gutom. Dumating ang tagsibol at sinimulang turuan ni Violeta ang mga bata ng alpabeto. Sa gitna ng anihan ng mansanas, isang estranghero ang biglang lumitaw mula sa mga puno. Nabahala ang lahat, matagal na silang hindi nakakakita ng lalaki sa kanilang nayon. Nagpakilala ang lalaki bilang si Jean, isang panday na naghahanap ng matutuluyan. Bagaman nag-atubili si Violeta, tumango ang nakatatanda sa nayon bilang pagsang-ayon, kaya inialok ni Violeta ang isang bakanteng bahay malapit sa kanya. Habang naghihintay, naramdaman ni Jean ang titig ng lahat, puno ng kuryosidad, pag-asa, at hinala. Para sa mga babae, hindi lang siya bisita, siya ang patunay na maaari pang magpatuloy ang kanilang buhay, hindi lang bilang mga survivors. Pagdating sa bahay, tinanong ni Jean kung nasaan ang mga lalaki sa nayon. Hindi agad sumagot si Violeta. Sa halip, ipinaghanda muna niya si Jean ng higaan, tubig, at pagkain. Bilang pasasalamat, nag-alok si Jean na magkabit ng sapatos ng mga kabayo o asno. Dito na inamin ni Violeta ang katotohanan, wala ng mga lalaki sa nayon dahil lahat sila ay inaresto matapos ang kudeta ilang buwan na ang nakalipas. Ibinahagi ni Jean ang kalagayan sa labas, opisyal ng emperador si Louis Napoleon at tuluyan ng gumuho ang republika. Marami sa mga bilanggong Republican ang namatay na, ipinatapon, o nabulok sa kulungan. Labis na nabahala si Violeta sa narinig na balita. Bago umalis, inamin niyang kailangan ng nayon ng lakas ng isang lalaki, at agad namang nangako si Jean na tutulong sa kanila. Pag-alis sa bahay ni Jean, sinalubong si Violeta ng mga babaeng sabik sa balita. Pinili niyang ilihim ang malagim na sinapit ng mga bilanggo. Idinahilan na lang niya ang pag-iingat dahil hindi pa tiyak ang panig ni Jean. Ayaw na niyang madagdagan ang pighati ng nayon. Habang pinagmamasdan ng kanyang ina ng may pag-aalinlangan, itinalaga naman ng nakatatanda si Violeta bilang taga-subaybay sa bawat galaw ng estranghero. Tinulungan ni Mary Ann si Violeta sa paghahanda ng pagkain para kay Jean. Dumating ang kapatid ni Violeta at ibinalitang walang ibang nayon sa itaas ng bundok kundi ang sa kanila, isang pahiwatig na baka magtagal ang pananatili ni Jean doon. Pagdala ni Violeta ng pagkain, nakita niyang mahimbing na natutulog si Jean. Nadiskubre niya na may dala itong baril. Napagtanto niya na hindi lang basta manggagawa si Jean, kundi isang lalaking sanay sa panganib. Nang gabing iyon, hindi mapakali ang nayon. Habang nagpapahinga si Jean, bawat bintana ay may matang nakamasid, mga babaeng pasimpleng sumisilip at agad nagsasara ng bintana sa sandaling lumingon ang lalaki. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, dumating si Jean sa bukid at pinangunahan niya ang paggagapas. Sumunod naman ang mga babae ng may pag-aalinlangan. Habang nagpapahinga, pinuri ni Jean ang katatagan ng mga babae sa pagsasaka. Nabulaanan ito ni Mary Ann ng may pagkairita. Ayon sa kanya, matagal na silang nagbabanat ng buto at hindi nila kailangan ng papuri niya. Namayani ang nakabibinging katahimikan ng mapagtanto ni Jean na ang pagkapagod ng mga babae ay may halong matagal ng namumuong pait. Dahil sa inasal ng ina, lumayo si Violeta at naupong mag-isa, kung saan nilapitan siya ni Rose. Pinaliwanag ni Violeta na ang galit ni Mary Ann ay bunga ng katapatan nito sa kanyang ama.
Nang tuksuhin ni Rose si Violeta sa matipunong si Jean, hindi ito pinansin ng dalaga. Para sa kanya, hindi oras ng pag-ibig habang nasa gitna sila ng kaguluhan. Dinalhan muli ni Violeta ng pagkain si Jean, dahilan upang makita niya ang ginagawa ng estranghero. Laking gulat ni Jean nang matuklasan niyang marunong magbasa ang dalaga. Bilib si Jean na sa gitna ng liblib na nayon ay may isang babaeng literate. Dahil interesado si Violeta sa nakasulat sa libro, ipinahiram ito ni Jean sa kanya. Ipinaalam ni Jean na malamang ay nakakulong ang ama ni Violeta dahil Republican ito. Natatakot naman ang dalaga na baka hindi na sila magkita ng ama. Bago umalis ay nagbilin si Violeta na huwag ipaalam ni Jean sa iba ang tungkol sa mga bilanggo. Mula sa malayo ay napansin ni Mary Ann ang pagiging malapit ng kanyang anak sa estranghero. Habang nagpapatuloy ang anihan, hindi nakaligtas kay Jean ang mga pasimpleng pagpapapansin ng ilang kababaihan, ngunit pinili niyang manatiling nakatutok sa trabaho. Sa kabila nito, hinayaan ni Rose na masolo ni Violeta si Jean. Sa kanilang pag-uusap tungkol sa literature, naibahagi ni Violeta ang tungkol sa mga naiwang libro ng kanyang ama. Imbis na ipahiram, sinabi ni Violeta na babasahin niya na lang ito sa harapan ni Jean. Kinausap ni Rose si Violeta sa gitna ng damuhan. Direktang sinabihan siya ni Rose na akitin si Jean bago pa siya maunahan ng iba. Sapat nga ang babala, dahil nagsimula ng kumilos ang ibang mga babae para makuha ang atensyon ni Jean. Kinabukasan, muling dinalaw ni Violeta si Jean bitbit ang pagkain at isang libro. Sinimulang basahin ni Violeta ang mga tula ng may damdamin na nagpamangha kay Jean. Sa isang bugso ng damdamin, dahan-daang lumapit si Jean, maingat at tila nanunubok sa limitasyon ng kanilang ugnayan. Nanigas si Violeta sa tindi ng kasabikan, ngunit sa huli, nang halikan siya ng lalaki sa leeg ay hinalikan niya ito sa labi. Mula sa sala ay tinawid nila ang linyang magpapabago sa lahat. Nang gabing iyon, hindi lang katawan ang nagtagpo kundi pati ang kanilang mga kapalaran. Umuwi si Violeta na balot ng takot at pagkalito, ngunit ramdam niya ang emosyonal na tanikalang nagtatali na sa kanya kay Jean, isang lihim na pinili niyang itago, lalo na sa kanyang ina. Sa gitna ng anihan, ang mga ngiting ipinupukol kay Violeta ay tila mga palasong may dalang kahulugan, isang hudyat na ang kanyang lihim ay naging pampublikong usapan na. Ang bawat pagdadala niya ng pagkain kay Jean ay hindi na lang simpleng pagkalinga, kundi isang ritual na alam ng lahat ang hahantungan. Dahil dito, ang dating pagkakaisa ng mga babae ay dahan-daang nilalason ng selos. Sa sumunod na araw, habang naglalaba, naging kasing lamig ng tubig ang pakikitungo ng mga babae kay Violeta. Hindi na maitago ang selos hanggang sa isang babae ang bumasag sa katahimikan at inungkat ang kanilang kasunduan, ang ideyang one for all for one. Sa tindi ng galit, hinamon sila ni Violeta na subukan nilang suyuin si Jean, isang hamong tinanggap naman ng kabilang panig ng walang pag-aalinlangan. Nanginginig sa galit na nag-walk out si Violeta patungo sa bukid, kung saan siya sinundan ni Jean. Doon, ibinunyag ni Violeta ang lahat ng katotohanan, ang kasunduan ng mga babae bago pa man siya dumating, na ang sinumang lalaking dumating sa nayon ay dapat maging binhi para sa bawat isa sa kanila upang masiguro ang susunod na henerasyon. Sa halip na matuwa ay nandiri si Jean. Napagtanto niyang sa mata ng nayon, hindi siya tao kundi isang kasangkapan lamang. Binigyang diin pa ni Jean ang panganib. Paano kung bumalik ang kanilang mga asawa? Sa huli, iniwan ni Jean si Violeta na luhaan at balot ng pandidiri. Makalipas ang ilang oras, pinuntahan ni Violeta ang bahay ni Jean, pero bakante na ito. Sa hagdanan, hinarang siya ni Rose at pilit na tinanong kung nasaan ang lalaki. Inamin ni Violeta na dahil sa kanilang kasunduan ay lumaya si Jean. Sa kabila nito, kampante pa rin si Rose na babalik ito. Nang gabing iyon, binagabag si Violeta ng panaginip tungkol sa isang kwagong mandadagat. Sa kanyang paggising, napagtanto niyang ang kanyang mga pangitain ay isang babala tungkol sa panganib. Bumalik siya sa bahay ni Jean at hinalughog ang mga gamit nito. Doon, bumagsak ang kanyang mundo nang makita ang isang amnesty letter na may pangalan ni Jean. Nalaman niya ang madilim na nakaraan ni Jean. Nakapatay ito bilang pagtatanggol sa sarili. Matapos ang kudeta, binansagan siyang fugitive ng gobyerno at nahaharap sa bitay. Ang paglipat-lipat niya sa mga bundok ay bahagi ng plano niyang tumakas palabas ng France. Ang kanilang nayon ay nagsilbing taguan niya, kahit na tapat ang kanyang nararamdaman sa dalaga. Kinabukasan, tila hindi humihinga ang buong nayon sa paghihintay. Sa gitna ng pangamba, biglang naglakad pabalik si Jean na tila walang nangyari. Nakahinga ng maluwag si Violeta, ngunit ang tensyon ay hindi pa natatapos.
Nang gabing iyon, dinalhan siya ni Violeta ng pagkain. Nagsabi si Jean na nagdesisyon na siyang tanggapin ang kasunduan. Pumapayag siyang sipingan ng bawat babae isa-isa kung iyon ang kailangan para sa kanilang kinabukasan. Hindi nakatiis si Violeta na tinanong siya kung pumapayag ba siya dahil kailangan niyang magtago. Napagtanto ni Jean na alam na ni Violeta ang tungkol sa kanya. Sa labas ng nayon ay kamatayan ang naghihintay sa kanya, sa loob naman ay ligtas siya pero kailangan niyang mamuhay na para bang pag-aari ng bawat isa. Umungo si Violeta kay Rose sa simbahan upang ibalitang pumayag na si Jean. Nagpasalamat si Rose, kahit batid nilang ang desisyong ito ay sumisira sa bawat moral na tuntuning kinalakihan nila. Sa kanilang isip, ito na lang ang tanging paraan para hindi mabura ang nayon sa mapa. Mabilis na kumalat ang balita. Sa likod ng pang-araw-araw na gawain, nagsimulang lumapit ang mga babae kay Jean nang walang kahihiyan kahit sa harap mismo ni Violeta na tahimik na nagmamasid. Hindi matanggap ni Violeta ang nasasaksihan kaya nagtungo siya sa ilog upang mapag-isa. Ngunit sinundan siya ni Jean, hinawakan, at sinubukang panatilihin ang kanilang natitirang ugnayan. Habang nagaani, patuloy ang pagtulong ni Jean kay Violeta at sa iba pang mga babae. Isang araw, habang kumukuha ng pakain para sa kabayo sa kagubatan, biglang may sumulpot na isang babae. Nagulat si Jean at napahurong sa bigat ng pressure ng kasunduan at sitwasyong hindi niya kontrolado. Sa huli, pinagbigyan niya ang tila tigang na lupa na matagal nang hindi nauulanan. Sa isang pagkakataon, nakita ni Violeta si Jean na tila baka tatapos lang bumembang kaya kumirat ang dibdib niya sa selos. Di makatiis, hinarap ni Violeta si Jean kung saan inamin nito na nakasiping niya ang ilang babae at may naka-schedule pa siya sa gabing iyon. Napalunok lang si Violeta sa mapait na sitwasyong iyon. Kahit durog na, pinuntahan pa rin niya si Jean matapos nitong bumembang sa iba. Pinagtapat ni Violeta ang kanyang pagmamahal at ang takot na isang araw ay mawala si Jean sa piling niya. Ang kasunduang dapat sana ay magliligtas sa nayon ay naging isang sumpa, ginawa nitong schedule ang pag-ibig at iniwang miserable ang lahat. Kinabukasan sa bukid, isang tagpo ang nagpahinto sa mundo ni Violeta. Nakita niya ang isa sa mga babae na hinaharot ang kanyang nakababatang kapatid na tila may mali siya. Tinulak ni Violeta ang babae at hinila ang kanyang kapatid palayo. Kinahapunan, natagpuan ni Violeta si Rose sa harap ng puntod ng asawa nito. Diretsahang inamin ni Rose na siya ang susunod na magpapabembang kay Jean upang magkaanak. Humingi siya ng pag-unawa kay Violeta bilang kaibigan, at tila humihingi rin ng pahintulot sa puntod ng yumaong asawa. Kinabukasan, dinalhan muli ni Violeta ng pagkain si Jean at hinimok itong magtapat. Umamin si Jean na nakapatay siya noon para ipagtanggol ang sarili. Matapos ang coup, tinuring siyang banta ng gobyerno at bibitayin kapag nahuli. Inamin niyang kung wala ang dalaga ay matagal na siyang umalis. Ngumiti ng may pait si Violeta. Alam niyang mahal siya ni Jean, pero batid din niyang huling taguan lang nito ang baryo. Lumipas ang panahon. Sinabihan si Violeta ng punong baryo na buntis siya. Kaya laking tuwa niya at mas naging masigasig siya sa pagtuturo sa mga bata. Lalong naging malapit si Jean kay Violeta dahil sa bata, at sa isang sagradong sandali, pinaliguan pa siya nito ng warm water bilang pagdiriwang. Subalit tuloy ang kasunduan. Kailangan pa ring ibahagi ni Jean ang sarili sa ibang babae. Di nagtagal, marami na rin ang nagbuntis sa baryo. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, biglang sumulpot ang dalawang lalaking balisa ang mga mukha. Nagtipon ang lahat ng kababaihan. Pinaliwanag ni Ishan ang nangyari, may mga dinala sa Algeria, ang iba'y nawala o pinatay sa sapilitang pagtatrabaho, at iilan lamang ang pinalaya. Dalawa sa kanila ang pabalik na sa baryo, kabilang ang ama ni Rose. Parang bagyong tumama ang balita. May mga umiyak sa tuwa, habang ang iba'y gumuhod dahil hindi na babalik ang kanilang mga asawa. Nahimatay si Mary Ann nang malamang patay na ang asawa niya na ama ni Violeta. Nabalisa naman si Jean, alam niyang ang pagbubuntis ng maraming babae ay maaaring magdulot ng matinding puot at bagong karahasan mula sa mga babalik na lalaki. Humingi ng payo si Violeta at Rose sa punong baryo dahil hindi nila alam kung paano ipapaliwanag ang mga nasa sinapupunan nila kapag nagbalik na ang mga lalaki sa nayon. Nagpa siya ang matanda na dapat nilang ibaon sa limot ang lahat ng tungkol kay Jean upang maprotektahan ang mga pinagbubuntis nila. Para maiwasan ang kaguluhan, kailangang lisanin ni Jean ang nayon. Tutol man si Violeta ay wala siyang magagawa. Nagsabi siya na sasama siya kay Jean dahil mahal na mahal niya ito at nasa sinapupunan niya ang anak nilang dalawa. Batid ni Jean na siya ang pagmumulan ng kaguluhan kapag nanatili siya sa nayon. Kinagabihan,
Nag-empake si Violeta para sumama kay Jean sa pagtakas, ngunit pagdating niya sa tinutuluyan ng lalaki ay wala na ito. May naiwang liham sa mesa. Isinulat ni Jean na bagaman mahal niya si Violeta, ang pag-alis niya ang pinakamabuting pasya dahil sa gulo at kawalan ng katiyakan. Ayaw niyang lumala ang tensyon pagbalik ng mga lalaki at pagluwal ng mga sanggol. Hangad niyang mahanap ng mga kababaihan ang kapayapaan at mapalaki ang mga bata nang walang takot na dulot ng kanyang presensya. Umalis si Jean nang walang bakas kundi ang liham at ang mga buhay na sumisibol sa sinapupunan ng mga babae. Sa huli, ligtas na nanganak si Violeta at masayang nayakap ang kanyang sanggol. Tila bumalik sa normal at katahimikan ang baryo, ngunit may nakabaon itong malaking lihim, ang tungkol sa puganteng si Jean, ang desperadong kasunduan ng pagbabahagi sa iisang lalaki, at ang bagong henerasyong hindi nagmula sa kanilang mga asawa kundi sa isang taong sapat lang ang tinagal upang baguhin ang lahat. Hanggat tikam ang kanilang bibig ay patuloy ang buhay. Lalaki ang mga bata nang hindi nalalamang bunga sila ng mapait na kompromiso ng pag-ibig, kawalan ng pag-asa, at lupit ng kasaysayan.